Or saying either natatakot ka daw o pinoproteksyonan mo si Vice President Sara Duterte kaya daw na-atras yung impeachment proceedings. Ano po ang sagot niyo doon? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi kanina din meron kayong nabanggit na parang hindi kayo sunod-sunuran o sinusunod? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob na mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sanang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong posisyon si Speaker? What is it in for? Siguro naman, klaro naman yun nung simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what could be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi merong umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksiyonang resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, 4 na lang. Kung may mag-file, action ang ba niyo? Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga mahistrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang dun lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Hindi na nasayang. Niledak na inagri natin noong Hulyo, na tapusin natin noong Disyembre, tinapos natin yung Setyembre. 3 months in advance. Yung mga SONA priorities na dapat tapusin pa natin bago mag-SONA, tinapos na natin noong Disyembre, over 6 months in advance. Inintay na lang natin yung mga kaibigan natin sa Senado kung kailan nila tatapusin. Pero, kumbaga, wala kaming back subjects, naghihintay lang kami. Kaya sana,
yung mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Di ba? Yung LEDAC, yung SONA priority, tapusin na lang nila. Tutukan na nila yung trabaho nila. Ating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Pasensya na, di ba? Bisaya naman din si Mix. Tapusin na lang yung trabaho niyo. Tama na itong mga kung ano mong pinagsasabi. Si Senador, magtrabaho ka na lang kayo. Si mga Senators, trabaho naman yung mga LEDAC at yung SONA priorities. Para sa bayan, kung ano, paligoy-ligoy pa kayo eh. Dinidistract mo naman yung bayan eh. Diba? Tapusin mo na yung trabaho nyo. Siguro kaya hindi walang LEDAC kahapon kasi sa totoo lang, naghihingi pa sila pa ng extension eh. Kwentuhan nyo mga kami, ano ba nangyari kahapon? Hindi ka namin nakita kasi siguro nakikiusap sila. Basta tapos na yung trabaho ng House of Representatives. I've reported it to you since September. Advance tayo. Tuwing break at tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador, hindi pa tapos. Tapusin yun yung trabaho nyo. Naghihintay na ang mga Pilipino. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahoin natin yung legislation. Okay? PI, hindi yan legislation. Trabaho yan ng taong bayan. That's the power of the people. So let's focus on our work. Get down to work. Buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, the delays that you have caused the nation in legislation.